nagpapasalamat talaga ako na nabitbit ko yung cellphone ko. Kasi kung hindi, naku Diyos ko, abutin ako ng isang oras o mahigit siguro doon sa loob. Kasi alam ko wala talagang taong pupunta kahapon doon. Hi. Share ko lang no sa yung pangyayari kahapon, yung nangyari sa akin doon sa loob ng elevator. Share ko lang na kung gaano ako ka-bless sa amo ko. Dahil nung time na pangyayari, yung tinawagan ko siya agad, talagang dali-dali talaga siyang kumilos. Halos maramdaman ko na rin yung sa sarili niya, hindi siya mapakali ba, na nag-aalala sa akin doon sa loob. Tapos agad-agad yung tinawagan yung asawa niya para para puntahan ako doon. Habang nasa loob ako ng elevator, lagi siyang tawag sa akin kung kumusta na ba ako doon sa loob. Then lagi niyang sinasabi sa akin na wag ko na daw pindutin yung mga din sa loob, wag ko nang galawin. Sabi niya, mag-relax lang daw ako. And then lagi niyang sinasabi na kasi nga nung time na bumaba na rin siya. Kasi dito kami sa third floor, bumaba na rin siya. Tapos doon siya sa labas ng nakabantay siya doon sa labas. Binaba niya ako. Tapos lagi niya ako tinatawag niya yung pangalan ko. Kumusta na ako. Sabi niya, Rhea, how are you? Sabi niya, don't worry, okay? Sabi niya, don't worry, I'm here. Sabi niya, I call sir and he will come. And yeah, he will come and help you. Sabi niya. Then, ayun. So, sa awa na okay naman, kaso lang nakaramdam nga ako doon kahapon ng panghihingal sa loob kasi nga naramdaman ko na yung init, tapos nahihilo na rin ako kasi siguro dala na rin po siguro ng gutom kasi anong oras na yun, mga 4:30 na kasi yun na so umupo na lang ako sa sahig para yung ko hindi ako masyadong ng nahihilo ako kasi hinihingal yun. Tapos mga 50, siguro, 30 minutes, kung pwede dalian nga nila kasi nga ako, nakakulong nga daw yung kadama nila sa loob ng elevator, ganito. Ayun, so blessed naman. Tapos nung nakalabas na ako kahapon, nakabantay talaga siya dito sa loob ng pinto. Niyakap niya pa ako, niyakap ko ni Madam, sabi niya sa akin, Rhea, sabi niya, sorry. Sabi niya, I'm sorry. Sabi sa kanya, Madam, it's okay. Sabi ko, hindi naman natin, alam yung pangyayari. Niyakap niya ako, tapos, humingi siya ng sorry. So, ayun, tapos, pinaano niya ako, pinahinga niya ako konti, ganun, tapos, pinainom niya ako ng tubig. Yun, yung pagkain hindi ko na nakuha. Siguro, inakyat na ng driver, pinaakyat na siguro niya or iwan ko sino kumuha ng pagkain kahapon kasi hindi ko na alam yun, kaya share ko lang sa may mga employer na mabait, ingatan niyo po yung mga amo kung yung ginawa nila para sa inyo mga kabutihan, ayun, suklian nyo rin po sila dahil bihira lang po yung mga employer dito sa ibang bansa na mababait. Ako, so blessed talaga ako sa pamilya ng amo ko, sa parents pa niya, sobrang bait. Wala talaga akong masabi doon. Siguro kami lang mga katulong, yung mga tupak. Yun. Kaya thankful pa rin ako kasi nga siyempre may nakaramdam rin ako ng takot kahapon kasi as a first time OFW dito, tapos maranasan ko yung ganun, siyempre matatakot ka rin, diba? Kaya yun nangyayari kahapon. Kumuha na rin sila ng susi doon sa elevator, dalawa. Siguro itong malaki sa labas and then sa loob yung isa.
Kasi kahapon yung ginawa sa akin, ayun, binuksan na lang ng management yung elevator. Tapos binuksan nila, and then siguro pinursa ginanon yung door para mabuksan ako. Hindi na ako nag-video kahapon kasi hindi ko na na ako sa sarili ko. Ayun, tapos sinabi ni madam sa akin, huwag na raw akong gumamit muna ng elevator pag ako lang daw dito sa apartment, or kami lang daw dalawa ng bata. Kasi nga, di ba, delikado. Nag-ano lang siya. Yun, doble ingat lang din, sabi niya. Tapos, sabi rin niya sa akin na, yun nga, kasi nga, sa gabi kasi minsan bumababa pa ako, sabi niya, huwag ka nang bumaba. Sabi niya, kung magtapon ka man ng basura, sabi niya, hayaan mo na lang muna yung basura, tsaka ka na lang magtapon pag nandito kami, sabi niya. Kasi hindi natin alam eh. Tsaka mahirap na daw kung maulit ka. Tapos kami lang dalawa ng bata dito. Ayun, kaya kahit may na siya, yun, binigyan na niya pa rin talaga ko na yun, huwag muna daw ako mag-elevator gamit yan. Kasi nga, siguro nag-alala talaga siya kahapon. Sobrang alala niya. Kasi nga, kahit nga yung bata kahapon, kahit nasa loob ako, tinatawag niya rin pangalan ko. Sabi niya, umiiyak na siya. Sinasabi, 3 years old pa yun na sinasabi niya, tawag yung pangalan ko, Rhea. Sabi niya, don't worry, I'm here, mama here, baba here. Sabi niya, I help you. So, ayun. Salamat talaga ako na nabitbit ko yung cellphone ko, kasi kung hindi, nako Diyos ko, abutin ako ng 1 oras o mahigit siguro doon sa loob. Kasi alam ko wala talagang taong pupunta kahapon doon. Dalawang pamilya lang kasi yung bali nangungupahan dito sa apartment na to. Tapos yung elevator kasi syempre nasa malayo sa room namin, sa room na bali inupahan namin. Tapos sa labas kasi siya, kaya mahirap talaga kung hindi ko nadala yung phone ko kahapon. Talagang matatagalan ako sa loob kasi walang makarinig sa akin dun, kasi wala talagang taong labas-loob. Labas-loob dito sa apartment na to, kami lang talaga. So ayun, kaya blessed lang talaga dahil nabitbit ko yung phone ko kahapon. Ayun, so yun lang. Take care everyone sa kung napanood